249 Tank 2 Pro. Ayan, napakalaki niyan guys, napakakapal. Ayan. At familiar din yung design ng box dun sa iba pa mga Unihertz na unbox natin dito sa channel. So yung nandito sa atin ngayon ay merong 8 to 56 GB na variant. Okay, open natin. So pag open naman natin guys, yung phone agad na makikita natin. Tapos dito sa ilalim, meron tayong tempered glass guys na pwedeng idagdag pa dun sa phone. Tapos meron tayong user guide, documentations. Ito yung ating USB-C to USB-C cable. At ito guys, nakakatawa. Yung charger niya, tingnan nyo tumataginting na 120 watts. USB-C na rin yung port niyan. So kahit na malaki yung battery capacity nitong Tank 2 Pro, maasahan natin hindi siya ganun katagal i-charge. Okay, so balikan muna natin guys yung itsura or design ng phone na to. So makikita nyo ngayon guys, napaka-rugged kasi rugged phone talaga to. Tapos yung kapal niya, sobrang kapal. Parang dalawang phone yung hawak mo kapag ginagamit mo to. At hindi lang kapal, napakabigat din. Hindi mo kayang magamit ng isang oras or kahit 30 minutes ng tuloy-tuloy makangawit ka talaga. Ganun siya kabigat. Tapos yung frame niya, tsaka yung nandito sa likod ay aluminum, tapos yung the rest, plastic na. Pero makikita nyo yung mga edge niya, may bump or bumper para sa added protection. Tapos nakikita natin yung naka-expose ng mga screws. Tapos meron tayong LED na dalawa dito para sa ilaw. Halimbawa nga, nagka-camping tayo o napunta tayo sa madilim. Tapos dito guys sa likod, sa may camera module, makikita nyo meron siyang IR or infrared. Mamaya, papakita ko sa inyo yung result ng mga photos kuha dito sa IR camera niya. At hindi lang yan guys. Meron din tayo ditong projector. Tapos ito yung exhaust ng kanyang projector. Ito yung intake. Yan. So, napapalamig yung phone habang ginagamit natin yung projector. Kasi alam naman natin na yung mga projector, mabilis talagang uminit. So, maliban sa 23,800 mAh na battery capacity, meron siyang IR camera, meron pa siyang projector. Ganun kaganda guys, yung phone na to. Talagang perfect na perfect doon sa mga magka-camping, magta-travel, mag-hiking, or sa mga outdoor activities natin. Tapos dito naman sa may ilalim, makikita natin yung naka-cover na USB-C port at headphone jack. Meron din tayong sabitan ng lanyard kung gugustuhin natin. Tapos meron tayo ditong dalawang programmable key. Ito yung volume up and down buttons natin, SIM tray na hindi nakakailanganin ng SIM ejector pin, kaya wala niyan sa box kanina. Ayan. Ano siya? Dual SIM plus micro